kasama natin si Dayday. Dayday, matagal ka na rin dito sa Hong Kong. Opo, Sen. Tapos ang pamilya mo nasa Pampanga and Parañaque? Opo. At si Nanay nanonood. Yes po, idol niya po kayo. Nanay Lourdes, ikaw talaga unang binanggit ni Dayday. So sana po makatulong kami, hindi lang sa inyong pamilya pero sa lahat ng Pilipino. Thank you sa inyong pagmamahal at loyalty, Nanay Lourdes. So, Day, anong nangyari sa'yo? December 29, 2020, naoperahan po ako sa Queen Elizabeth. I was diagnosed Dito po. yun. Opo, diagnosed po ako ng left breast cancer, stage 3C. Ang sabi po ng doktor ko, onting hakbang na lang, pupunta na ako sa hukay. Pasalamat pa rin ako sa Diyos na agapan. Sinabi ko po siya sa amo ko. Supportive naman yung amo mo. Opo, kasagsagan po ng pandemic nung time na yon. Hindi ka basta-basta pupunta ng hospital or sa clinic. Pero nagka-problema ka kasi you were getting assistance from OWA? Yes po. Oo. Pumunta po ako ng OWA. Nasa social justice po ako that time. Pinasa ko po yung mga medical records ko, kinuha nila at kinopya. Ang sabi, sila ang magpo-forward sa Pilipinas after 3 weeks. Kuha po ako ng authorization letter. Ang sinulat ko, yung asawa ko po. And then what happened after that? Nga. Walang notice sa'yo Wala po. na denied or hindi dumadating or ano? Wala po. Pero may record yung OWA, of course, dahil membro ka. So meron silang address mo dito sa employer at kinukuha ba nila cellphone nyo pag nandito Yes po, kayo? kinukuha. 2020 yon. Nung naoperahan po ako. Oo, tapos nung humingi ka ng tulong, 2021. 2021. Opo. Thank you po sa DMW. May nakapagsabi po sa akin dahil sa mga cancer patients, yung DMW nagbibigay po ng subsidy. At dahil nakaschedule po ako ma-opera sa thyroid, January 8, nagpasa po ako ng another medical records ko sa DMW. And thank God, nag-grant po ako. Napaisip ako, sa DMW, na-approve yung mga medical records ko. How come sa OWA, missing ko, hindi ako nakatanggap? Ayon sa asawa ko, na walang tumawag, wala siyang na-receive. So pumunta po ako sa OWA, doon ako nag-iiyak. Nakalbo na ako lahat-lahat, bumalik na yung buhok ko lahat-lahat. Bakit po? Missing ko, wala akong nare-receive ng financial assistance. Yun ang sabi ko. Nung pumunta ulit ako, tinatawagan ko itong asawa ko, tinatanong kung may tumawag. Wala daw. So, umakyat ulit ako ng OWA. December 17, tumawag ang OWA Hong Kong. Ma'am Josie, nag-reply na po ang OWA Region 2. Ang sabi, Moises Valenciano, receive 2021. Nagulat ako. How come 2021? Naka-receive nang wala akong nalalaman, walang nag-reach out, ni isa na nakatanggap pala ako. Para akong napahiya at nasaktan at the same time. Ang tanong ko, ano pong assurance or legal na action ang maganda kong gawin na mapunta sa pangalan ko na hindi niya pwedeng ibenta? Do, conjugal property ko. Diba? Dahil kasal kami. Kailan ba kayo? Alala mo ba? June 28, 2019. Kasi kung 2019 na kayo kinasal, ang tawag nga doon ay absolute property. Ibig sabihin, yung sa'yo ay sa kanya, yung kanya ay sa'yo. Iwalay natin yung, yung usapin sa OWA. Unahin ko muna yon. Punta tayo doon sa karapatan niyong mag-asawa. Unang-una kasi, tama ka, sa inyong dalawa yon. Yes po. But gusto ko i-emphasize, ang unang paggagamitan ng property ng mag-asawa ay support nyo. So, di ba? So, kung may sakit siya o may sakit ka, hindi pwedeng sabihin, ay, ayoko ibenta. Mauna yung sasakyan ko kaso may sakit ka. So, it goes to the support. Yung property na yon sa inyong dalawa at sa batas, may hierarchy yan. At yung mataas dyan, yung support ninyong mag-asawa. Okay, una natin gawin, makipagpanayam tayo sa LTO. Kung yung rehistro mismo na sa inyong dalawa, kasi ang tinatawag doon, Dayday, yung notice. Pagka may notice sa isang tao na hindi sa kanya yon or may kasosyo at binili mo, bad faith yon, mababawi mo. Okay. Pero kung walang notice sa kanya, syempre malay ba niya? Pero pag nasa rehistro kasi o nasa titulo, ang tawag doon, notice to the whole world. Oh. Diba? So, pag tinignan ko tong bahay na to, uy, ang ganda. Kausap ko si Atty. Raf o si Atty. Matt, uy, biling ko to kasi pagkato ko sila nandun. Pag hindi ko tinignan ang titulo at nakatitulo pala kay Dayday, pwede mo ako habulin. Kasi notice yon sa buong mundo. Pero syempre, Day, babalik at babalik talaga sa usapan yung dalawang mag-asawa. No? Opo. But I really am grateful that you shared your experience. I cannot say I understand or I know how you feel kasi nga, nandito ka, nandun ang pamilya mo,
nagka-cancer ka, na ganun ka grabe, na stage 3 na. Tinis ko pong hindi umuwi, dito magpagamot. Awa ng Diyos, bumalik na po yung buhok ko. Dahil we want to be of help. So as we said, malaking tulong to sa iba na napakinggan experience mo, manindigan. Pinaka-importante doon yung sinabi mo, magka-faith kay Lord Yes, at lumaban. So Attorney Matt and Attorney Raph will continue talking para kung paano makakatulong. And of course, we pray na magkaayos yung usapan yung mabuti sa mag-asawa, di ba? Kung makakausap mo siya, yeah. Anong first name mo sa akin? Moises po. Moises. Oh, Kuya Moises, may gusto sabihin si Dayday sa'yo. Sa akin lang, hindi lang 40,000 ang halaga ng pagmamahal, di ba? Tsaka yung tiwala. 40,000 kaya nating kitahin. Kung malakas ka, wala kang sakit. Katulad ko, may sakit na ako. Nag-isa kong hindi umuwi ng Pilipinas. Dito magpagamot. Tapos halagang 40,000, paglilihiman ako na dapat gagamitin ko. Despite all of that, di ba, willing kang patawarin, mag-ayos lang. Opo, kasi nga po, nagbagong taon sabi ko sa biyenan ko, bati na tayo. Hindi na ako galit. Pero dahil nasaktan ako, parang nandun pa rin. Kuya Moises, we're not judging. That's between you and Dayday. Pero narinig mo pagmamahal, pagtitiis niya. So, kami nandito para tumulong, kami nandito para maging tulay, pero para ipagdasal din na magkaayos kayo ng maayos, ha? And konting pasalamat namin, may konti kaming gift din Marami sa iyo. po salamat. At sana, kung kulang, let me know. Sana mabili mo na yung kasi Day, parang sa lahat ng dinaanan mo, blessed kami naman magsabing, you deserve naman na yung kailangan mo, makuha mo. God bless you. Thank you po. God bless you. Thank you po. Masakit man ang napagdaanan ni Dayday, may mapupulot tayong aral. At sana po ito'y maging gabay, lalo sa mga bagong mag-aasawa na mag-a-abroad yung isa, di ba? Na tumbasan natin yung sakripisyo at pagmamahal nila. Magbabalik ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Tuloy-tuloy ang agarang aksyon natin kay Nanay Dayday. Nasa Hong Kong pa lang, natanggap na niya ang post-mastectomy prosthesis at mga prosthesis bra para maging mas normal tignan ang kanyang kanang dibdib kahit na operahan na. At sa Cayetano in Action, panalangin din namin ang tuloy-tuloy mong paggaling, Nanay Dayday. Nakuha ko na po. Maraming salamat.